ginagawa natin is to inform them na ano yung dapat mong malaman about this kind of industry at ano ba yung naging reason behind dun sa mga taong nanggaling sa traditional networking right now nagtungo sa subscription business. Yun yung idea nito. So I think our guest is ready right now, Coach Mavic, you know. Excited ka na ba? Oo, excited kasi alam ko ito ay from the humble beginning. Talagang alam ko ito ay galing din siya ng batang San Andres, Bukid, Manila. Yes, yun yung konting narinig ko lang sa kanya, no? Yung background niya. So, ako din po ay taga San Andres, Bukid. Pero hindi po ako doon po lumaki, tumira lang ako doon. Nung college ako kasi nakitira ako po doon sa tita ko. Nakitira ako doon kasi malapit doon yung school sa Taft Avenue. So nilalakad ko lang yan pag wala ng pamasahe. Pwede lakarin. Correct. Kasi usually maraming so, yun yung narinig ko sa kanya. Taga doon siya. Oo. San Andres. So, I think he is running for platinum na. At the same time, may malaking grupo na rin. One of the speaker of DMW. So, hindi ko na patatagalin. Walang iba kundi si Coach Chris Tolentino. Coach Chris. Yes, welcome Coach Chris sa ating Tuesday podcast. Yan. Hello po, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. So, bati ka muna, Sir Chris. Magandang araw po. Kumusta po kayong lahat? This is Chris Tolentino from Mariveles, Bataan. Laking Maynila, pero ngayon po 100% Live Good affiliate po tayo. Ayan. Wow. Congratulations, Coach Chris. At alam ko na nanonood po yung mga taga-DMPA dyan. Hello, DMPA. Kumusta po kayo? Gusto ko lang una pasalamatan, Coach Maki. Hello, ma'am. No? Kalugar ko pala to, si ma'am. Ayan, sa Orobi Street po ako. Orobi Street. Okay. Yung mga sinaunang mga taga San Andres Bukid. Batang Topacio lang po ako, graduate ng Arroyo High School. Arroyo naman, malapit lang yan doon sa may Orobi, di ba? Malayo yan sa Tondo, no? Malayo. Ako, taga-Tondo ko eh. Batang Actually, Tondo. Batang Tondo ko, pinanganak ako sa Fabella. Tapos, yung squatter area during that time, ng panahon ni Marcos, tinanggal yan, nilipat dito sa area, about 1986 or 1983. That year, dito ako the reason why kung bakit napadpad na Cavite. Yung mga na-relocate dati. Yes. Iba naman po, di ba, Coach Chris, ang mga na-relocate from San Andres Bukid din, nung nagkaroon ng demolition, di ba? Napunta naman sila ng Caloocan, dito sa may, sa Pangpalay, dito sa may Bagong Silang. Yan, kasi yung mga kapitbahay namin doon, nung nagkaroon ng road widening sa Orobi, kasi nung nandyan ako, yung pa yan parang marami pang mga kangkungan. Matagal na yun, no? Oo, bukid nga yan kasi, kaya may mga kangkungan pa, and then inayos nila, tapos nirelocate sa Bagong Silang yung iba, tapos yung sa tita ko naman, natapyasan lang konti yung yung sa kanyang bahay. Kaya hindi kami nasama. Yung iba naman sa Pasig, sa Kalawaan naman dinala. Yun. Ano yan? Yung mga Kalawaan, alam ko yan yung galing San Juan. Yan yung pero meron din taga doon, San Andres din. Mga taga Kalawaan. Andyan yan. Hakot mo yata, Coach Chris, ang iyong mga team, no? Wala si Marifil Esquilio. Yan yung top leader natin ng Batangas. Sila. Umpisahan na natin kasi mukhang excited na silang matunghayan ang kwento. Although marami silang narinig na kwento kay Coach Chris, no, but our viewers, Coach Maki and Coach Chris, are very excited also to know about who is Coach Chris Tolentino. So, unahan ko na po, Coach Chris, ang aking tanong, sino po ba si Coach Chris Tolentino nung hindi pa na-engage sa subscription business? Bago ko po nakilala, thank you mama. Ayun, Sir Maki, thank you po sa pag-invite ulit sa akin. No? Siyempre, siya sa ating Crown Diamond, Coach Fernan Santiago, ang aking kuya. Si Coach Chris po ay
bago ko nakilala ang itong subscription business natin, pares vendor po ako eh. Oo, matagal po ako sa pagiging vendor. Total of 20 years. Nag-empleyado, nag-abroad, tapos sumugal na po sa iba't ibang traditional na business. So, 7 years akong may maliit na resto dito sa Maribeles, Bataan. 24 hours. At nangungupahan, walang sariling bahay, nasa isang apartment dito sa Bataan. At sumugal ng bagong mundo rito kasi galing din ako sa traditional na MLM, no? Yung pinanggalingan ko, 10 years ako ron. Kahit ako yung merong traditional business, talagang nakita ko yung power ng MLM eh. No? So, yun nga lang, alam niyo naman ang traditional na negosyo. Pagod, puyat, sakripisyo. So, nakita ko yung subscription, kakaibang concept eh. Sabi ko, meron bang ganitong multi-level marketing? Yun yung unang-unang parang pumasok sa isip ko. Totoo ba to? Legit ba to? Nung pinasahan ako ng kumpare ko, okay, kaibigan ko, sabi ko, pare, seryoso ka ba? Legit to? Kasi sobrang ganda ng sistema, makabago. Pagka seryoso to, papasukin ko to. So yun, yung isang pares vendor na hindi tumigil mangarap. At kahit sabihin na nating napahinto doon sa traditional na network marketing, hindi po ako nagsara ng pinto sa MLM. Naniniwala talaga ako na may pera rito at pwede ka talagang makatulong sa mas maraming tao. No? So, kahit nasa traditional, I am still looking doon sa tamang timing, tamang kumpanya. At alam na alam kong talagang magbo-boom. So, thankful kay Lord at na-invite ako dito sa ginagawa nating Live Good. It's a grateful opportunity talaga. Wow. Alam mo ba yung Paris na yan? Parang a week ago, there's someone yung kinakainan ng Paris. Supposed to be business ko dapat yan, Coach Chris, ngayon eh. Talaga? May nag-alok sa akin ng pwesto kasi inatake siya ng high blood. So, hindi niya naman manage. Ngayon, ako naman dapat, kukunin ko. Ako naman na high blood. Tapos, 2 days ago, nag-176, 110. Kaya, naantay ko yung product natin na dumating eh. Naliligo lang ako. Suddenly, ayoko na mag-maintenance. Kaya sabi ko, tayo lang yung product. Okay, Coach Chris, na-segue ko lang. Nung nag-start na po kayo nung journey nyo sa MLM, is it first one company ka lang? Is it Vita Plus lang? Yes, sir. Ano yung mga struggle mo noon? Ano po yung ginagawa nyo para madampasan yung mga yun? Kasi alam ko naman na hindi ganun kadali. Well, we've been through dun sa ganong industriya o kalakaran ng negosyo. Ayun. Thank you, Sir Maki. No? Way back 2009, nung ako po ay ma-invite sa Ortigas. Alam mo naman, batang Ortigas tayo, sir. Sa likod ng Mega Mall, andyan lahat yan. Actually, DVD pa that time eh. Diba? Nung panahon natin, sir, diba? Correct. Pinahiram lang ako ng DVD, na-interest ako, nabaliw ako dun sa bilog-bilog. Bilang isang negosyo, 2004 pa lang kasi nagnenegosyo na ako pagkagaling ko ng abroad. May general merchandise ako dyan, sir, General Trias Cavite. Total of 12 years. So habang ako nagnenegosyo, ang focus ko, maghanap pa rin ng dagdag kita. Struggle, matindi, sir, ha? Hindi ko linya ang multi-level marketing. Wala namang pinakanak na networker agad. Yung pagtayo sa maraming tao, yung pagtatawagin na ako, big boom pa, tawag natin before. Yung sa harapan, yung susimulan mo mag-talk, bahay-bahay, probinsya, hindi siya naging madali. Sobrang struggle sa akin kasi ang first impression po sa akin ng tao, suplado. Hindi naman basta kakausapin kung hindi kita ganun kakilala. So masyado akong focus doon sa pwede kong pagkakitaan. Kaya syempre, invite, recruiting, sponsoring. Hindi naging madali po sa akin ang pagsipaninimula sa ganitong klase ng business. Yun nga lang, dahil nandun yung desire ko na umasenso, bata pa lang ako, pangarap ko ng yumaman. Pangarap ko ng mabago yung takbo ng buhay ng pamilya namin. Kaya ang dami kong sinubukang negosyo. Kaya nung nakita ko yung mundo ng network marketing, hindi madali, pero may nakita akong nagkakaroon ng matitinding result. Correct.
nakaka-inspire yun ma'am sir di ba? Di ba? Parang Tama. kung kaya nila, tumatatak sa isip ko noon, nagawa nila anong dahilan na hindi ko kayang gawin? Ako po yung baguhang bano kung tawagin na networker that time na pumapalakpak sa likod, yung nananakit yung kamay, kakapalakpak, kakapadyak. Sabi, sir, 1,000,000 palakpak, di ba? Parang puro kapalakpak. Di ba? Tapos yung kada event ng kumpanya, nandun ka sa dulo, nangangarap, nai-inspire na magkaroon ng result. Hindi sa inggit inspirasyon para sa akin. Sabi ko, isang ordinaryong Pilipino na gawang umasenso. Tapos, ang nagpaintindi sa akin ito, yung leverage. Na ang tagal kong empleyado, nag-a-abroad at nagne-negosyo. Hindi ako dumadami. So, nung naintindihan ko yung concept na to, maraming struggle, maraming hirap, sangkaterbang rejection, pagod, puyat. Pero dahil meron kang gustong patunayan sa sarili mo, at maniniwala ka na kahit hindi ka magaling, pwede kang mag-grow as a person, yung character mo, yung attitude mo, sabi ko, walang imposible. Correct. Di ba? Sabi ko nga with God, nothing is impossible. Pag talagang hiniling mo, pinagpursigihan mo, at naniwala ka dun sa pinasok mo, kayang matutunan lahat ng bagay. Yes. Correct. It's true. So, speaking of struggle, no, Coach Chris, sabi mo nga kanina, may struggle, may mga rejections. Okay. So, for us naman na mga nasa MLM industry, usually ang nagiging struggle natin, tatlo yan. It's either yung time, yung family, or money. So, sa inyo po, usually yung mga kakasama po namin dito sa podcast, no, sometimes tatlo, yung talagang yung time, yung money, and family. How about you, Coach Chris? Ano yung struggle mo dyan na mas matindi? Yung pinakamatindi dyan sa tatlo na yan. Sige. Makaka-relate siguro yung marami sa kwento ko, guys. Kasi sa traditional networking, comparison to guys, hindi ako until now andun yung respect ng kung sa nag-iisang kumpanyang pinanggalingan ko, mahal ko yon, andun ang mga ultimo mga Hall of Fame top earner doon until now, mga sanggandikit ko kumparing buo ko. Ito lang yung nakita kong malaking difference kasi nung ako nasa traditional network marketing, lagi akong wala sa bahay. Naikot ko na po Pilipinas Kakandak ako ng team building, ng iba't ibang intensive training sa iba't ibang lugar. Talagang sabi ko, habang tumatagal, kahit sabihin mo may result ka, pero teka lang, asa na yung time freedom? Hindi ko makita, wala akong oras na talaga, di ba? Asa na yung financial freedom? Parang car achiever, kumikita, ito yung result, pero at the end of the day, teka lang, asa na yung milyon ko? Sa laki ng gastos. Alam na po natin yan sa traditional, Sir Maki. Sabi, ba, parang every time na bibigyan ka ng anumang recognition na nagkakaroon tayo ng resulta, upline, mentor, pero at the back of our mind, parang sandali, ang tagal na natin sa ganito asa na yung talagang result. So, hindi mo maalis, sorry for my word, yung nangyayari sa ibang network marketer na fabricated result, hyping, na talagang may malaking kinikita, pero at the end of the day, meron talagang struggle. Kaya nakita ko opportunity ng online na which is wala naman before na Zoom. Wala namang ganito. Talagang hatawan tayo sa labas. Ang big boom ko po noon, 5-6 sa isang linggo. Ikot ng ikot. Thankful. Dahil nung nakita ko tong online at subscription business, yung time sa pamilya, grabe to guys. Ginawa ko ang pag-live good po natin sa tulong ni Lord at ng community. 90% online talaga Bihirang-bihira po kami nag-offline. Dahil sa full time ko siya, yung 100% na ako yung naghahatid sundo sa anak ko, ako yung nagpe-prepare ng pagkain nila dahil passion kong magluto. Nakakatabi ko silang matulog sa gabi na hindi ko kailangan mamrobensya. At yung commission natin, ramdam natin. Kasi, di ba, ma'am, sir? Kasi, ang laki ng porsyento na alam mong magagamit mo na hindi puro panghataw, pang big boom, pa-meeting o kung ano man. Correct. Di ba? Parang sobrang laki ng difference ng nakita ko sa ginagawa natin before kumpara sa sistema o konsepto na meron tayo dito sa subscription business at online business natin.
yun yung ano, yun yung masarap, yun yung dapat ma-appreciate ng maraming tao, Coach Matt. Yes, sir. That everyone cannot see, hindi pa nakikita ng iba, no? Hindi pa maybe tama kasi yung sinabi ni Coach Chris eh. There's some Hall of Famer na fabricated, and we know about it, no? Na that's the reason why na bakit nag-i-stay pa rin sila doon. It's because of something question mark. Kaya bakit may mga murang produkto. So, correct. Pero Sir Chris, matagal ka sa doon sa first company mo. 10 years po, sir. Oo. Ano yung pinaka nakita mo bukod doon sa sinasabi mong leverage? Bakit tinuloy-tuloy mo since ano ba to? Graduate ka ba, Sir Chris, or hindi ka graduate ng college? 2 years course po. Graduate ako ng AMA ng computer programming. Imagine mo, pareho pala tayo. Galing ah. Yun. Graduate ka ng AMA as a programmer, I think, no? Or associate. But I think, bakit hindi mo tinuloy? Ba't mas nagtuloy-tuloy ka sa multi-level marketing? Yes. Thank you, Sir Mari. Bukod sa nakita mong leverage, sir. Okay. Thank you. Kasi sir, nung pagka-graduate ko ng AMA, 2 years course, 19 years old, mga ganyan. Sumubok ako mag-apply, sir eh. Mm-hmm. Di ba pagka programmer ka, graduate ka ng mga computer school, expect mo encoder ka, pasok ka sa mga opisina sa Makati, sa Ayala. Hindi ako matanggap eh. Totoo po ito ha, interview pa lang bagsak na ako, hindi po ako magaling sa English. Working student ako, graduate ako ng AMA. Service crew ako, sir eh. Trabaho ko sa umaga, aral ako sa AMA sa gabi. Pagdating sa AMA, sir, malamig, tulog ako. AMA, pag sinabing AMA nun, angat nun ha. Diba? Angat yan sa iba. Pag sinabing AMA, kasi mahal ang tuition fee dyan eh before. Yes, sir, mahal. Mahal, kaya kailangan ko mag-working student kasi kailangan kong tulungan yung nanay ko. Ang nanay ko po nagtitinda lang ng tinuog ng mangga at singkama sa labas ng eskwelahan. Eh. Hindi nakapag-aral mga kuya ko eh. Sabi ko na gusto ko magtapos. Gusto ko kasi makapag-abroad. Kailangan ko lang magtrabaho. So, tulong kami ng mga utol ko, trabaho sila, tas tulong-tulong. Ako yung nakapag-college. Yun nga lang, 2 taong kurso lang. Naniwala po kayo sa hindi ako matalino, hindi ako magaling. English, hindi ko kayo masyadong maiintindihan. Diba? Although nakapagtapos ng college, diskarte. Diba? Hanggang sa tapos lang, makapasa lang, tapos ang focus ko noon, empleyado ako, sir eh. Puro dating, walang datong eh. Puro forma po ako, walang pera eh. Kasi sa Makati, diba, parang hindi ako matanggap. So nauwi ako sa pagiging merchandiser. Sa akin palang kulang pa yung kinikita ko eh. Pag in-interview ka, Coach Chris, malabo kasi ang experience. Tama po. Kaya po ako po noon, at the age of 21 years old, nag-abroad. 3 years po ako sa Taiwan. Pinangutang ng nanay ko yung placement fee ko, makaalis lang. Mahal na rin ang Taiwan noon ha? Yes. Mahal. 40,000 yung placement ko. Pero pag uwi ko, sir, sabi ko sa sarili ko, hindi na ulit ako mag-i-empleyado, hindi na ulit ako babalik ng Taiwan dahil sa sobrang hirap po nung naging trabaho ko ron, textile. Sobrang pagod po yan. So sabi ko, yung naiuwi kong konting pera, pinuhunan ko po. At the age of 21 years old, at 24, nag-traditional na ako, nag-glassware ako, plasticware. Yun nga lang sa dami ng sinimulan. Bagsak, lugi, simula ulit, lugi. Ganun eh, sa traditional. Nung nakita ko ngayon ang network marketing, talagang tumagal ako ng 1 dekada kasi naniwala ako dun sa sistema at minahal ko po yung ginagawa ko. Iba kasi pag sabihin na natin, mahal mo, sir. Halimbawa, isang taon, hindi ka naman kumikita ng malaki. Alam mo naman, sa traditional, ang daming struggle niyan. Correct. Nandun ka sa learning skills para mag-develop ng iba't iba, sponsoring, ng leadership, ng lahat, ng speakership. Hindi naman agad madali at hindi ka naman agad kikita. Correct. Pero dahil mahal ko siya, gusto ko yung ginagawa ko at nakikita kong may resultang mangyayari, magtutuloy-tuloy ka eh. Parang asawa lang, Sir Chris. Yes, sir. Pagka talagang hindi mo mahal, bibitawan mo eh. Dahil yung negosyo, sir, yung negosyo. Asawa, sabi mo. Pero Coach Chris, gusto ko lang dugtungan yung tanong, no. Ano yung minahal mo doon? Is it the process, yung personality development mo, or culture, yung vision na nakita mo? Ano yung minahal mo doon? Oh. Marami kong minahal sa kanila. Hindi, doon sa culture, syempre, yung personal development. Unti-unti, nade-develop ko yung sarili ko eh.
hanggang sa, alam mo yun, yung parang, wow, talaga nagawa ko na magtutok na ako sa opisina, ako yung magtuturo, ako yung speaker. Nakaka-excite yan eh. Nakaka-excite. Na-build mo yung confidence. Na-build Yes. mo Na talaga yung dating confidence. tagapalakpak ka, na dating nakikinig ka, nagpuro lang ako take down notes, pero dumating yung time, nagle-level up ka. So sabi ko, ito yung gusto ko. May mapatunayan ako sa sarili ko, at the same time, maging inspirasyon ako sa ibang tao. Sobrang saya nung nangyari na yun. Yun nga lang, alam naman natin ang traditional na network marketing. Opo. Kaya yun nga lang, hiningi talaga ng pagkakataon na dahil sa alam na natin yung mga nagiging darkest side ng network marketing before. So, if there's a time for time na talaga na, kumbaga ay, kung time na ni God na sinabi niyang, may iba naman akong i-open for you na door. yeah. Parang Naniniwala gano'n. ako. There's Yan, Coach Mami ko tinawag na minahal pero kinulang. Ayan, no. So, Coach Chris, no, since nandun tayo sa traditional na sinasabi mo, no, di ba may mga products yon? Yes po. So, nagbebenta ba kayo ng products? At gaano kadami yung nabebenta nyo in a month na sinasabi na pwede mo sabihin na yun ang pinaka-highest sales mo pagdating sa products? Sa isang buwan, parang ganun. Okay, thank you ma'am. No? Ang traditional MLM kasi, talagang product-based yan, kailangan mo mag-dispose. Kasi doon sa commission mo, hindi mo naman lahat siya makukuha. It's either may prerequisite yung kumpanya na doon sa income mo, may yung ibang parte ng income mo, may ano yan eh, may parang maintenance, nakapalit produkto. Ganun kasi sa amin eh, 'di ba? Yung ibang company man may tawag dito auto ship na kailangan mong bilhin monthly. So sa amin, weekly yung income, meron talagang kailangan kang ibiling na product. Automatic yun ibabawas sa income mo. So kailangan mo ring ibenta kasi matatambakan ka nun eh. Ang override commission product din, matatambakan ka. Ngayon, kung magpa-purchase ka lagi ng product, ay talagang kailangan mong maging pera yun. Talagang i-out mo ng i-out. Marami kung bentahan po. Kasi ang pag-network po sa mga seminar sa iba't ibang lugar at iba't ibang probinsya po, hindi naman lahat magjo-join agad. Di ba ganun po before? I-out mo yung product, papasubok mo muna yung product, tige isang box, kung ilan man po yun, di ba may mga bote-bote, may mga capsule-capsule, pinapasubok natin yan. Talagang kailangan magbenta. Ganun po yung konsepto. Sir, Ano strategy nyo po? Strategy. Tama. Anong strategy magbenta? May kasama kayong Dr. Kwak-Kwak? Kasi yung iba ganun, di ba? Yung may kasama na... Grabe ka naman, hindi ako Dr. Wakwak ha, na-certified naman ako, Coach Mavic ha. Hindi kasi na-experience ko rin yan, Coach. Na-experience yan, oo. Oo, meron ako kasi nakausap from Bulacan yata yun. Yun yung hindi naman talaga siya doktor, pero parang sinubukan lang nila yung ganon. Parang pinagkalokohan. Hindi dumating kasi yung doktor. Hindi dumating talaga yung doktor. Tapos siyempre mapapahiya sila. Ang ginawa niya, dinala niya yung lab gown. Tapos siya yung umupo na lang kasi nandoon na nakapila yung madali lang naman doon kasi tatanungin mo kung may ubo ka ba, umubo ka nga. Parang ganun. So, ano strategy nyo? With respect din, no? Kami kasi doon sa previous company, marami talaga kaming mga doctor by profession. So talagang yan, nangyayari po yan. Nagkakandak ng iba't ibang health symposium sa ibang lugar. Siyempre, ang mga tao po, magiging aware sa health nila, gagamit ng mga health and wellness product. Tapos kami po nun, gumagamit pa kami ng mga electrolysis, kung familiar po kayo ron. Yung tetestingin po yung tatlong klase ng tubig. Yung tanatakot po talaga yung mga tao sa mga pumapasok sa loob ng katawan nilang toxins, alam ni Sir Maki. Ganun po yun. Di ba? Naalala mo, Sir? Di ba? Kaya talaga, ang pagpupush talaga, kailangan bilhin nila yung produkto. Ngayon, para makamura sila, bibili sila ng package. Yun yung membership. Ganun But before. you give a value naman talaga. Yes. Diba? Kasi for ordinary people, di ba, Coach Chris, hindi naman nila alam yung mga ganun yung sa water analysis, di ba? But you go there in their place para dalhin yung ganong ideya or yung ganong information. It helps a lot for them. Kasi Mismo. kung naniniwala naman sila na yun talaga yung mangyayari,
mahal nila yung sarili nila. So, they have to buy. Kasi alam nila, mahal nila yung kalusugan nila na Correct. binigay sa kanila. So, hindi naman totally actually na kumbaga ay nakatulong naman talaga sa mabawat tao. Yung mga ganung ano. Tsaka one thing, Sir Ma'am, no? Until now, gamit na gamit po natin sa lifestyle, sa pamilya natin, yung learning natin about health. Kasi dati nagtuturo tayo, the top 10 cancerous food, yung mga free radicals. Ngayon po, Lifestyle. ang anak ko, ang pamilya namin, talagang kami po walang betchin sa bahay, walang magic sakit. Ang luto po namin talagang natural lang ng mga Natural. panggisa. Ang Totoo anak ko po po yan. hindi mamakain ng hotdog. Kasi naka-mindset kami at alam ko yung mga talagang, kasi inaral natin more on health symposium before di ba? So natuto tayo ng mga ganun at very thankful kasi nai-apply natin hanggang ngayon sa buhay natin yung pag-alaga sa kalusugan. Di po ba? Even yung mga Ngayon, noodles, yung mga instant. Kami din, dati, wala pa kami sa network marketing, no? Yan talaga kapag nag-grocery ang nanay, yan ang, di ba? Kasi mga instant, Malakas. mga Yes, hotdog. oo. But after nung na-involve na kami sa, sa health and wellness industry, Galing, di ba? Yan kinat ko talaga. Yung kinat ko. So, I don't give also, hindi rin ako nagbibigay ng yung mga instant juices pag pang-baon sa, no, it's tubig lang talaga, tubig. Never sila nakatikim ng mga pack, ng mga juice. Hindi ko pinadalhan kasi I am already aware with the, with The food preservative. intake. kasi cause po yun ng UTI, Sir Ma'am. UTI Yes. po, umibig tapos iniwan. Yun pala yun. Sir Chris, since umibig ka, tapos iniwan mo sila, ano yung natatandaan mo? Or ano naman po yung unforgettable mo? Maybe worst thing na di nyo malimutan na muntik nang magpakwit sa inyo in 10 years in multi-level marketing o yun in traditional networking. Siyempre, may instant yan parang ang tagal ng result. Achievement, yes, pero pag dumadating sa bahay, di ba, pag wala ka activity, ano pumapasok na negativity sa isip mo? Ano yung pinaka-worst thing na nangyari sa'yo during your term, yung time na nandun ka? Nako, grabe, Sir Maki, kasi dumating ako sa point ng naka-brand new kang kotse, pero hulugan, alam mo na yun. Kasi nagma-monthly amortization, tapos nagkaroon ng attrition or pagbagal ng network, apektado ngayon. So, dito lumalabas yung mga unethical practices ng isang network marketer. Siguro nakaka-relate yung iba sa akin. Pagka talagang ito na, pagbagal ng network, yung mga iba't ibang problema. Tapos, alam mo naman before, kailangan meetingin mo ang core leaders mo, kakain kayo sa labas, toast gas yan. Punta ka ng opisina, kada meeting gastos, kung humihinay na yung network. Tapos ako po, nagkaroon ako ng family problem before na medyo personal. Okay, tapos sabay-sabay yung naging struggle. Nagkaroon ako ng bahay, ng sasakyan, ng paupahan, meron pa akong traditional business. Pero dumating ako sa points na hindi naman matinding depression, pero nagkaroon na ng hindi maganda na nangyayari sa akin. Hanggang puro na ako tanong sa sarili ko, tapos nag-self-pity na ako. Hindi naman pa victim mood, pero sabi ko, may something na may mali. Hindi sakit, pero yung sakit sa katawan, kundi sakit doon, sabi ko may sakit ako, kailangan kong pagaling. Hanggang sa hinanap ko pa yung sarili ko. Hanggang dumating ako sa punto, teka lang, may mali. May iba kong kailangan gustong gawin. Alam nyo po, hindi basihan ang sasakyan at bahay para matawag nating successful tayo sa buhay. Kasi naintindihan ko siya na hindi na nagiging balanse po yung aspeto ng buhay natin. Hindi ko mo kumikita ng malaki, nakakotse, at may sariling bahay na hindi naupa. Successful na, hindi. Nung naintindihan ko, sabi ko, oo nga, no. At may isang gabi, parang magugulat ka na ng sarili mo kahit ang gulong ang nagpapaliwanag ka sa maraming tao. At the end of the day, sabi ko, teka lang, parang magulo na, iyak ka, malungkot. Kaya sabi ko, Parang ka na anxiety. Opo, kailangan kong gamutin yung sarili ko. Hindi na ito yun Ang dami nang nangyayari. So sabi ko, yung spirituality ko, hindi na balance. Wala akong, puro hataw Puro pagkita ng pera Puro pagtulong dun sa mga grupo No? Yes. Most of the time nandun. Yes, oras sa pamilya. Sabi ko, teka lang.
yung health, yung financial, yung spiritual, yung relational, yung sa family. Tsaka hindi na siya balance. So sabi ko, may kailangan akong gawin, may kailangan akong baguhin. So sobrang dami, Coach Maki, na pwedeng talagang pagka hinahanap mo ng gusto at hinahanap mo sa puso mo yung gusto mo na magpapasaya talaga sa'yo. May mga time talaga na parang, teka lang, tutuloy pa ba ako? Gigive up na ako. Tutuloy ba ako? Magigive up na ako. Kaya pag hindi natin na-handle po ng tama yung ating personality, yung stress at everything, tayo ang accountable po sa lahat ng yun. Yes. Sarili natin. It's the mental health, the emotional, and then yung physical body. It is because siguro, Coach Chris, no, dahil nga, di ba, nag-mentor ka, nagko-coach ka, and all of the downlines na nakikipag-usap, you know that, yung sobrang bigat din ng mga dinadala nila sa'yo, tapos na loaded ka, and then, paano mo siya anong outlet mo? Kasi minsan, sa'yo lahat pumupunta, then ikaw taga-solve ng kanilang problema, and sometimes, yung negative na mga na-load sa'yo, hindi na rin alam ng katawan mo kung paano siya i-release. So, yan yung so, it's very crucial, no, sa ating nandito sa, sa ganitong industriya na, iyan talaga yung kailangan natin na, na patatagin yung sarili natin. Kasi some people, kapag, yan yung nagpatatag din talaga sa atin. Kasi, imagine na, mo yon na naging aware ka sa sarili mo na, I need some space na, na iba na yung nangyayari. It's, talaga, grateful ka, Coach Chris, kasi naging aware ka eh. Diba? Hindi siya nagtuloy-tuloy, kundi parang may tumapik sa'yo na, huminto ka. Merong kakaiba na nangyayari sa'yo. Ganun kabait si Lord. Ganun kabait si Lord. Glorify natin. Ma'am, kasi sabi ko, ang traditional na business, pahabaan ng PC eh. Pag mahaba ang PC mo, ang kapital mo, kaya mong talunin ang mga kakompetensya mong katabi mo. Pero in network marketing business, pahabaan ng pasensya, patatagan ng loob to. Patatagan ng loob eh. Ang dami mong pakikisamahan tao. Ang dami mong kailangan tawaran. Yes. Ang dami po natin kailangan tawirang struggle at kung paano i-handle yung bawat situation. So, kailangan dito buo loob mo eh. Matatagan loob mo eh. Tao, di ba, Coach Maki and Coach Chris? Iba-ibang tao, sabi ko nga, iba-ibang tao dinala sa atin, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang background. Matanda na sila nung dinala sa atin, mahirap na i-align. Tapos sa'yo lahat napunta yung paano sila i-align. Imagine ganun yung responsibility ng isang upline talaga. So, kaya sabi sa atin if you have 10 attitude, dapat 11 attitude that you have. Correct. Kasi magtira ka na para sa'yo. Siguro kay Chris, parang nakita ko, tinodo na, hindi siya nagtira. Kaya one day na wake up na lang siya, hey Chris, there's something wrong. Pagod. Sa gusto niya siguro makatulong din talaga. Minsan ganun talaga. I experienced na nung nagkahiwalay kami ni Mrs. eh. Talagang after ko mag-resign, nag-slow down din yung network. So I decided to train, to develop, at suddenly napapabayaan ko na sa Mrs. Yes. And we separated. Then suddenly tinapik ako, sabi, hindi yan yung goal mo. Gusto mo. Hindi yan yung para sa'yo. Yeah. So, hindi yan yung plano para sa'yo. Binigyan kita ng pagkakitaan, pero napunta sa iba eh. Hindi plano. So, speaking of that, Coach Chris, no, yung mga, sabi mo nga kanina, nagkaroon ka ng anxiety. Maybe because of other part of it, yung rejection na sinasabi natin, no? Kasi napakataas ng rate. It's either ma-reject ka sa prospect, ma-reject ka din doon sa mismong hinahandle mo na team, ma-reject ka din mismo doon sa mga upper management, sa mga upper uplines natin. So, sa taas ng ratio ng rejection natin when it comes to this business, paano mo siya i-handle? Paano ka mag-handle ng rejection? How you do it? Thank you, Mama. Gustong-gusto ko lagi pinag-uusapan ng rejection. Pagbaguhan po tayo sa ganitang industry, talagang masakit yan. Aminin natin sa hindi. Di ba? Meron nga akong in-invite, kumpare ko, classmate ko nung college, ninong ako nung bunso niya, ninong ako nung panganay niya, abay ako sa kasal niya. Dikit ba kami? Dikit, di ba?
in-invite ko sa ganitong business eh. Oo, talagang antimano, nireject ako eh. Di ba sa umpisa mahirap, pero along the way, pagka talagang ito tumatag sa ganitong klase ng industry, para sa akin po, ano na yan eh, almusal ko, tanghalian, hapunan ko na yan. Ang mindset ko po dyan, nung ako po ay lumalim na, sabi ko sa sarili ko, ikaw yung may kailangan sa akin, hindi naman ako yung may kailangan sa'yo. Hindi kita kayang tulungan pag hindi kita magiging downline. Pag ayaw mo, hahanap ako ng ibang tao. Correct. Kaya nahihirapan lang yung mga bagong networker po. Pinipilit natin pasalihin yung ayaw. Yes. Respeto po natin. Kasi pag nireject ka nila, hindi naman yung sarili mo, yung opportunity yung pinakawalan nila, yun ang rejection. Yun nga lang, hindi natin maalis sa sarili natin minsan na masaktan talaga. Lalo na pag mahal natin sa buhay, pamilya, kapatid, best friend, kumpare. Ako lagi ko sinasabi, respeto. 'Di ba? Ang problema kasi sa marami, nagagalit, inaaway. 'Di ba? Naniniwala ako sa 6 months rule in life eh. Yung hindi naniwala sa iyo ngayon, no or just now. Kasi baka yung ini-invite mo, ini-enjoy niya pa yung trabaho niya ngayon. Correct. Hindi niya papansinin basta sa live. Baka yung ini-invite mo, malaki kinikita sa abroad, wrong timing ka rin, hindi niya basta pansinin. Baka yung ini-invite mo, putok na putok yung negosyo niya, hindi rin yung right timing para sa kanya. No? So, kung na-reject ka, okay lang. Pwede mo silang balikan after how many months. Kasi pwedeng nagkasakit sa abroad, kinailangan ng product natin, humina ang trabaho, hindi naman siya sa work environment niya, magiging right timing naman yun. So, rejection is a part of business. Ang laging mindset ko din po dyan, pag every time na mag-i-invite ako, ang hawak ko is 100,000 pesos. Ito yung iaalok ko sa'yo. Pag ayaw ka, iaalok ko to sa iba. Ayaw mo ulit, iaalok ko to sa iba. Ako yung may hawak ng alas. Ipapakita ko yung magandang produkto at opportunity, mindset sa sarili ko na hahanapin ko yung desididong tao na gawin yung opportunity meron ako. Pag hindi pa ikaw yung tamang tao para sa akin, edi hanap ako ng tamang tao na tutulungan ko. So hindi ako nasasaktan. Okay lang, kung ayaw mo, naiintindihan kita. Edi next. Pag ayaw ulit, next. Naniniwala ko, you need to sponsor more downlines talaga. Kasi hindi lahat ng taong iimbitahin mo sasali sa'yo. Hindi lahat po ng taong napasali natin, gagawin din yung ginagawa natin. Tama, marami na excite lang, marami sinali pangalan, hindi sinali katawan. Tama? So, hanapin lang natin yung kagaya natin. Napalaban, may pangarap, at gustong makatulong sa maraming tao. Normal ang rejection, matagal na tayo nare-reject sa buhay natin. Yun nga lang, nung dating dito, nagiging pine-personal mo, sabi ko nga, never get attached dun sa outcome ng laging gagawin. Okay? Tanggapin mo na may rejection. Kaya sa lahat ng nare-reject ko ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, marami pa pong kasunod yan. Dapat maging handa ka lang. Alam nyo, the truth about rejection is, ito yung nagpapatibay supposed to be dapat sa iyo. Hindi ito yung dapat na nagpapahina. This is the reason why bakit maraming successful sa ganitong industriya. Kasi sila yung nagpatunay na ginawa nilang pataba. Sabi nga nila dyan, pataba. Or may I call TAE na iniiwasin din nila. Oh, TAE, alis ka dyan. Oh, diba? Kasi nga, it's a part of the journey, no? Marami na, kahit naman, totoo yung sinabi ni Sir Chris, kahit naman hindi sa network marketing, nare-reject ka. But the thing is, ano ba yung kapalit nung gagawin mo na ino-offer namin sa'yo doon sa ginagawa mo? That's the most important thing, eh. Kaso, ang tao kasi, more on, alam mo, Pilipino, to see is to believe. Mismo. Kaya minsan, di ba, yung kwento nga ni Coach Mon last time, Coach Mavic, di ba? Bakit siya na-engage ulit sa multi-level marketing? Because may grupong bumili ng lupa na nakita niya na naging, kumbaga, milyon. And that's the reason why kung bakit ang nakikita kasi an natin eye-opener. yung fame, yan. Coach Chris, since nabanggit mo yung regarding dun sa sa tanong ni Coach Mavic na rejections, how do you
I mean, hindi handle eh. Meron na bang time na may taong nag-reject sa'yo, then eventually nag-join? May ganun ka na bang history? Kasi minsan, alam nyo kung bakit, the reason why kung bakit most of the affiliate or members of, is dahil may mga time na wala silang plano eh. Alam nyo yun? Di ba yung wala silang check, wala silang guest list or wala silang prospect list. 'Di ba? Kaya minsan they thought na wala na silang ma-recruit. Pero ang totoo nun, marami pa sila pwedeng balikan. How do you... Yan, binabalik-balikan yung ayaw, no? Ayaw na nga, babalikan ulit kasi walang prospect list. Pero kasi sabi ni Sir Chris, after 6 months, so meron ka na bang experience na may nag-join after nabalikan mo ulit siya? Yes sir, madami po. Oo. Lately lang, isang kumare ko, actually core leader ko siya before sa previous company. After 1 year bago sumali. Dalawang kumpare ko, naikinig ka ngayon, paring Joel, paring Steve, na kumpare ko, after 6 or 7 months ako bago sumali. Pero sila yung mga inuna ko. Kasi may mga tao po talaga na hindi naman agad-agad, lalo na yung mga sunog na po. Kapatid, yung mga talagang burnout na sa MLM. Marami kasing nangyari dyan eh. Kaya hindi, pagka talagang mga ganong sunog, hindi naman agad-agad yan eh. Pero yun nga lang, kailangan mo talagang may patunayan eh. After 6 months, after 1 year, give your best shot na yung unang taon natin dito, bigay mo na yung todo. Kasi ang mga tao na kaumang, may mangyayari, wala. Nung nakita nila na regular yung activity ko, regular yung community, at talaga nagkakaroon ng result, lagi kami naka-live, nag-show up kami sa social media, ma-attract pa rin yung mga tao. Dalawa kasi po yan eh, yung pwedeng nasa isip ng mga tao, no? Fear of loss, tsaka anticipation of gain. Nagigets po, parang ang nangyayari, papasok sa isip ng tao, buti na lang o sana. Buti na lang naniwala agad ako or sana pala dati pa ako nag-join. Kaya tayo po, hindi man ngayon yung mga taong ini-invite natin, darating yung time, yung attraction marketing na ginagawa po natin, sila mismo yung lalapit eh. Nangyari po sa akin yon for how many leaders ko before. Basta tuloy-tuloy ka. Sabi nga, consistency is the key. Pagka nakita nilang tumigil ka, ano sasabihin sa'yo? Diba? Sabi sa'yo, hanggang umpisa ka lang. Ka pa. Sabi na, kamusta ka na? Quitter never win eh. Kaya kung ikaw, patuloy ka lang, hindi ka titigil, hindi ka mag-quit, yung mga tao, darating at darating yung mga tamang tao sa'yo. Minsan ganun lang ho talaga. May darating na mali, may darating na sakripisyo, struggle, kasi doon tayo titibay. Pero along the way, pag nagtuloy-tuloy po tayo, wala namang ending, wala namang pangit na ending kundi doon sa goal na gusto mong puntahan. Correct. That's true. Okay, may shoutout dito. Timbo is in the house. Maybe she's talking about Tim Miller, the Crown Diamond coming from the US. Okay. Shout out Michelle Bautista, that's all. Ibigan natin. Ayan, so about subscription na tayo. So we talk about the experience behind dun sa 10 decades mo dun sa first company mo and yung mga real talk mo dun. So now, the trend na po ngayon yung subscription business. Ano yung advantage having this kind of business at ano sa ngayon ang nakakatulong sa'yo to grow your business? Yun. Alam niyo yung subscription, aminin ko sa inyo, nung una hindi ko siya maintindihan. Nung una ko siyang pinanood, sabi ko meron ba talagang ganito? So nung example na pinaliwanag si Netflix, si Zoom, everything. Before po kasi, again, comparison, no, hindi natin kailangan manira o kung ano man. Correct. Sa traditional kasi, lalo sa binary, pag walang pairing, walang income. Kahit may strong side ka pa, walang pares, wala kang kita.
Pag tumigil yung mga tao mo, hanap ka ulit ng panibago. Pag wala ng production, walang PIN, walang bentang product, Walang kita. pwedeng walang kita. Okay? Yung difference, nung pinasok natin tong subscription business, once na may organization ka, at talagang naturo natin yung value ng subscription, wala naman patid yung income eh. Wala po talaga siyang patid. Kaya nakakatuwa lang na meron ganitong concept na subscription company na pinasok ng multi-level marketing. Pinagsama po siya, yung membership club, yung e-commerce, yung wellness industry, nung subscription, isinama ngayon si multi-level marketing. Kaya napaka-powerful niya talaga. Imagine this guys, na sabi nga kung ang Netflix nagkaroon ng 282 million subscribers na walang income, ang Zoom at ang iba't iba pang subscription company, what more is Livgood? Galing. Ganda na sinabi. Sobrang ganda ng concept na kailangan lang natin i-transfer sa mga tao. Imagine mo, nagpakabit ka ng Converge, tapos kinuwento mo sa tao, para pakabit ka rin, mas malakas to. Wala ka namang komisyon. Monthly, nagbabayad siya ng subscription niya sa Netflix, sa internet niya. Dahil ikaw nag-refer, wala ka namang kita dun eh. Pero dito nabigyan tayo ng pagkakataon na through referral na maging member ng club, may komisyon ka at kada subscription niya, meron kang month after month. Correct. Tama! Guys, kailangan lang maunawaan ng tao ano yung meron dito sa ginagawa natin. Paunawa lang natin ng mabuti kasi darating po yung time, household names ito, ang Livgood is the next Amazon of multi-level marketing. If we're talking about Amazon, ano ba meron talaga sa Amazon? Di ba meron, they have the amenities. Actually, services, wala pa nga sila, di ba? Hotel accommodation, airfare, wala pa sila eh. Pero if that will happen in Livgood, especially this today, April 1, no? They're starting a ads, no? And television ads. Paputok po si Livgood. So yung pinagdidiinan ni Sir Chris na continuous income month after month, it will happen talaga, no? Mangyayari talaga. Oo, yun. Coach Mavic. Yun, grabe, no? Oo. Kasi yun yung dapat marinig ng mga tao kasi yung iba, 'di ba, hindi masyadong naintindihan pa kung ano yung subscription and what does subscription do to every individual na nagsusubscribe. And yung iba kasi hindi pa nila masyadong in-embrace ba yung evolution ng ating kumbaga ay industriya ng mga ganitong industriya, no? So Coach Chris, since sinabi mo kanina na yung mga advantages ng subscription, so ano yung pinaka gusto mo? Kung bakit mas pipiliin mo yung one phrase lang or one feature of subscription business na mas magustuhin mo at pipiliin mo compared to the traditional networking companies? Daming pogi rito eh. Never. Dami rin magaganda. Never lang po. Kidding aside. Pinabilib ako ng product ng Livgood. Correct. Sobra po. Maraming magandang product sa labas. Daming ang testimony. Lahat naman ng herbal supplement po talagang powerful. Ano man yung mga pinanggalingan natin, iba't iba naman. Lahat yan may proof, may testimony. May lahat yan. may kanya-kanyang strength and uniqueness. Pero nung nakita ko tong subscription na to ng Livgood, kakaiba yung product eh. Parang, para sa akin guys para makita mo talaga yung value ng subscription, maging user ka ng produkto natin. Correct. Number 1 yon. Yung example, itong Super Greens, itong Super Red na to, kung papansin niyo, yung meron siyan, flagship na yan ng iba't ibang malalakas na kumpanya. That's true. Yung Ashwagandha, flagship niya ng ibang magandang company ngayon, ng Moringa o ng Malunggay. Yung barley. Ibig sabihin, yan na yung talagang nag-proven and tested. Pero dito, pinagsama-sama po siya. Kaya hindi mo papansin, sobrang daming nagpapatotoo sa ganda ng product ng Livgood. Marami tayong nasubukan, pero yung effectivity nito, ang bilis po talaga. And the price itself, sobrang Mismo. mura.
Mismo. Affordable. Ma-amaze ka talaga sa quality and yung efficacy ng products. Parang iba din talaga. Ang bilis ng efficacy. Ang Oo. bilis, parang pag tinake mo, makikita mo agad talaga yung yung effect niya sa katawan natin. And yung bagong products natin, yung may nakalagay doon, yung para sa face, 'di ba? In 60 seconds ba? 60 seconds makikita mo na yung Talagang ginamitan nila ng ganun na word in 60 seconds. Kasi kumpiyansa naman talaga na merong ganun nangyayari. Yung mga products na nga lang natin right now, 'di ba? Yung Super Green, Super Reds, yung natin, magnesium, mabilis yung effect din talaga. So it's Tsaka the product. nakakapogi. It's the product pala yung Oo. pinili mo. So yan, malinaw no, mga product yung pinili ni Coach Chris kumpara sa ibang So yung mga hindi pa nakasubok ng product diyan kailangan ay subukan ninyo para sabi niya nga ay mas maintindihan niyo yung value ng subscription. Imagine nyo nga yung capsule na iisa, 'di ba? Ang evident when it comes to sa effect ang pinanggalingan namin company, napakaganda. What more pa yung isang scoop every day na iniinom mo. Yes. Diba? It can make 40 capsule on that specific isang scoop brand noon. Oo. So pero yun iti-take mo one take lang. Pero again, parang isang box na iti-take mo. So very affordable. Kung i-compare mo nga dun sa brand na yon, nasa 2,300 na siya ngayon. Yes. Pero yung brand natin nasa almost 1,500 lang. Oo, mura. Napakamura. Yan. So, Coach Mavic, any last question before we go to the spin chat? Ayun, dahil nga ang dami-dami yung yung mga taga-subaybay or yung mga taga-DMPA. So, since you have a big community right now, Coach Chris, paano nyo po hinahandle or ano yung mga ginagawa nyong routine sa buhay nyo in a day to equip or to make that community solid? So, ano yung meron? Again, shout out to all Don Chris Mentoring Program Academy, yung mga mahal na mahal kong mga kapatid. Part ng keeping namin at ng pagiging solid ng community, syempre una si Lord. Meron po kaming everyday na morning worship service. Any religion po is welcome. Meron kaming dawn watch every 5 a.m. Isang oras na pagpapalakasan sa spiritual. That's the number one ultimate secret ng community. Talagang inuuna namin si Lord. We commit our activities to the Lord every day. Everyone is welcome po. So, iba't ibang pastor na kasama na natin sa Live Good. Napakarami nating pastorals from different provinces and other country na nakakasama po natin dito. So, we are so blessed na nagkakaroon tayo ng tamang direksyon at laging may magpapaalala sa atin na this business is about helping people business. It's not just earning money. Ako naniniwala na ang network marketing is not just earning money from the beginning. It's about creating leaders Creating leaders and building good relationship sa mga tao natin. So, bukod po doon, everyday po yung aming presentation sa community. Meron kaming short presentation every 6 p.m. Tapos po, meron kaming 21 days program ayon sa pag-aaral, yung 21 días na pwede mong gawing habit. Magkakaroon ka ng tamang pattern in life, magkakaroon ka ng tamang vision at magandang pananaw at pwedeng mabago yung from self-centered na maging God-centered at the same time mabago yung at mag-grow yung ating personality. So meron kaming ginawang module at as of now naman, nakakatuwa kasi talagang binless tayo ni Lord na parami pong na-create na leaders. Tapos po ayun lang, ituring mong pamilya, mahalin ang mga tao po natin nang hindi lang para i-push, kasi sabi nga hindi mo para kontrolin ng ibang mga tao, sila ang pwedeng bumago sa sarili nila, hindi tayo. Just to inspire and motivate them. So as a mentor, as one of a mentor sa dami ng mga co-founder ko ng community, we are so blessed kasi ako po nagawa ko yung mission ko.
nagagawa ko yung nagpapasaya sa puso ko everyday. Kasi nung ako po nag-stop for how many years sa network marketing, nananaginip po rin ho ako nagtutok. Nananaginip ako magtuturo. Kasi I conduct napakarami ng team building training sa iba't ibang lugar. So talagang hinanap ko po ito, hinanap ko tong sarili ko. Kaya nung nakita ko to yung Live Good, sabi ko, yes, magagawa ko ulit yung passion ko. Ito ulit yung naging calling ko at magagawa ko ulit mag-inspire, to motivate, to train other people, and thankful kay Lord dahil nasimulan yung community at we are so blessed. Nagamit yung kaparaanan nitong Live Good para mas maging balanse yung takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. Alright. Ang galing, no? Yun po. So, thank you so much. Yun, napakalalim. Dami niya. Pero pag nag-shoutout dito, sabi ni Eric Flores, sabi niya, proud Don Chris Academy Batch 3 graduate at 21 days challenge. Oh, meron ding academy si Sir Chris. Just like us, the One Academy, no? So, ang ganda nito, we have a common denominator ni Sir Chris, no? Kasi, as a trainer din and being a trainer din, yun nga lang siya sa kabila, ako sa kabila. Pero again, pinagtakbo sa Live Good. Kaya sa mga nasa Live Good, huwag kayong maglilipat kasi marami kayong matutunan. Diba? Mga ano na yung nandito, mga legend na. Although, hindi kami naging Hall of Famer sa kabilang mga company namin, but we get all the knowledge na meron kami right now na kaya namin i-share sa inyo. Coach Chris, so ito hindi ko pinadala sa ito. I think if you're watching this Team Camp podcast, may familiar ka na. So what we call the speed chat. No? Parang kay Boy Abunda. Kung may idea. So I'll give you 60 seconds. Magugulat so, siya, no? Ano ba yan? Ano ba yan, brother? Wala namang mali, Coach Chris. Kumbaga, ano lang yung priority. Ready ka na, Coach? Always ready. Okay. Let's go. Speed chat. Maging pogi o malakas ang dating? Malakas ang dating, pwede na sa akin. Ayan. Online or offline? Online. MLM or traditional business? Multi-level marketing. Networking or subscription business? Subscription, pagsamahin. Super green or super red? Super Reds, malakas ang signal. Condo or house and land? Pakisabi, sir? Condo or house and land? House and lot. House and land. Adobo or sinigang? Adobong tuyo. Lechong manok or lechon belly? Lechon belly. Ayun. Chocolate or rose? Sayang. Iba yung tanong. Chocolate. Cash or card? Cash. Cash. Lights on or lights off? Lights on. Lights on. Long hair or short hair? Long hair. Long hair. Maputi or fair complexion? Hair. Fair. Whiskey or wine? Wine. Wine. Ferrari or Lamborghini? Ferrari. Rolex or Patek Philippe? Rolex. Rolex. Thank you so much, Coach Chris Tolentino. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-imbita at ito po ay isang malaking karangalan po sa akin. Coach Mabi, Coach Maki, salamat po sa inyong oras at sa mga nakikinig po sa akin. Siguro last na lang, ma'am, sir, no? Sa mga nasa Live Good na po, focus to Live Good. Correct. Kung pwede po namin kayong lagyan ng tapao, lalagyan na po namin kayo. Kapatid, marami pa pong magsusulputang baguhang kumpanya. Saang kabalasama, sa matatag na, sa bagong tatag pa. Sa may napatunayan na o sa magsisimula pa lang. Yeah, right. Hindi pa po inilalabas ng kumpanya ang lahat ng alas niya. Nangyari na po yung mga sinabi ni Ben. Marami pa pong kasunod po ito. Nitilabutan ako. Believe me guys, yes, pare-pareho lang tayong distributor, member, subscribers ng kumpanya. Pero ako naniniwala, nakikita ko yung long term ng kumpanyang ito. Malayo po ang mararating nito. Kaya sa mga nag-iisip pa dyan, nagdududa pa at nagpaplano pang kumabila, kapatid, pag-isipang mo ng napakaraming beses. Ang Live Good po, dito ang bumangga, hindi lang giba. Gibang-giba. Maraming salamat po. God bless everyone.
Thank you so very much, much, Coach Chris. Napakabilis niya sumagot to sa speed chat, ha. Talagang buong-buo ang loob. Glory to God. Glory to God. Thank you so thank much, you. Sir Chris. Until the It's next our time na privilege. ma-invite po namin sana kayo. Thank It's you. my honor. Thank you. Yes. Coach Thank you Mapi, very much. Grabe, no? once again. Isang It's Marcos another, na naman. another lesson from the experience of other people. At yan naman yung nakakatulong sa atin, Coach Maki, no? Ano ba takeaway mo kay Sir Chris? Nako, madami, no? Ang takeaway natin dito, if you are here in this industry, we are always willing to help other people. Yun nga, inuuna natin yung mga affiliates natin, yung mga kailangan din nila, di ba? Sometimes, parang pinapahuli na lang natin yung sa atin, basta lang maatin. Yan yung ginawa ni Coach Chris, ano? And then, yung naka-center talaga sila doon sa sa creator natin. So yun yung inuuna nila. Naka-center sila kasi nga alam nila na lahat ay bigay ng ating creator. Wala naman tayong pagmamay-ari dito. That's why. And the vision, sabi nga kanina, bakit mas pinili mo itong ganitong industriya kung ikaw ay negosyante naman. But the vision he saw in this industry na meron kakaiba bukod sa nabago siya sa personality niya, sa character niya, nakita niya talaga clear yung vision na sa ganitong industriya, meron kung nakaya ng iba na bago yung buhay nila, bakit sa atin hindi? Yon, Coach Maki. Alam mo, doon sa mga binitawan ni Chris kanina, no, as being may common denominator kami, no, na siya ay technology student din ako. Naging speaker trainer talaga? sa kabila, naging speaker trainer din Sa ako ama ka din ba? Hindi, STI naman ako. STI. Wow, naman mas ako. mayaman pala sa'yo. Hindi naman. So again, sa mga nanonood right now, there will be a downfall. No? May tinatawag tayong pagsubok. And it will be, hindi mo ma-enjoy yung success once di mo pinagdaanan or na-overcome yung pagsubok. Just like Chris Tolentino. That's true. Dumating lang sa point na kailangan niyang hanapin yung sarili niya. And he found out na nawala na siya dun sa spirituality niya, sa family niya, sa time niya, no? And he realized na kailangan magbalik loob mo na siya. And the most important thing, that's the reason why God gave us Live Good, it's because the objective is malinaw, is to help. Hindi ko tayo after sa kitaan. Let's be frank, no? Lahat tayo gusto nating kumita. But again, in Live Good, the term is to help. Just like Ben Glisky, sabi niya, to help people win. Again, not to win also, but to get healthy. Kaya ang ating encouragement word for the week, Coach Jeff, ilabas mo na, tutuloy-tuloy ko na yan. Okay, if any of lack of wisdom, minsan doon tayo nagkukulang No, yung wisdom. Alam mo, iba yung talino, Coach Mavic, di ba? Pag wisdom, nanggagaling to sa Panginoon You should ask God. Okay? Tama yung ginawa ni Sir Chris, no? I'm very salute sa kanya that time na nawala siya. He asked God, who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. That's under James chapter 1 verse 5. So, napaka-importante na you always ask our God a wisdom in every day or in every decisions that you're going to make. Coach Mavic. Yan, ang ganda, no? Kasi sabi doon, without finding fault. So, binibigay na niya. So, yun din dapat yung mano natin na when someone comes to us at merong hinihiling na matulungan natin sila on their business, sometimes may mga kakulangan, ganyan, di ba? Yung kakulangan nga nila. And yung iba, no, wag na natin hanapin kung ano yung mali nila. Who just give them, just like this, who gives generously to all without finding fault. Wag na natin hanapin yung mali nila, kung bakit ba hindi nangyari to, but we just give them what they need. Sabi nga nila, ang kung ganda. tutulong ka na rin lang, tumulong ka na lang, wag ka pa maraming sinasabi. Oo. Kasi minsan maninermon ka pa. Siguro hindi mo rin minsan kasi talaga, hindi mo maalis talaga, Coach Mami. Lalo na sa mga ko, minsan talagang tumataas yung presyon.
Ganun pala pag nagkakaedad, akala ko ang mga mamit daddy ko, ano lang eh. Pero hindi talaga nararanasan ko na. Well, anyway, thank you so much, Coach Mavic, no, for your Yes, precious thank you time. very much. Naku, ang daming nagpapa-shoutout dito. Ang daming Shoutout sa nagpapa-shoutout. DMPA community. Oo, hinakot yata ni Sir Chris ang buong grupo niya. But anyway, Oo. again, this is another Tuesday, another podcast. So, next week, Coach Mavic, abangan po Yes, nyo ulit ang ating guest. Yes. Tama? Oo, surprise yan. Surprise na lang po natin, no? Kasi Oo. mas maganda na Para- surprise kayo. And shout out to Tim Miller who's watching right now. Okay, so sa lahat po na Surprise nanonood natin. at nakinig po right tonight, no, may replay naman yan. You can watch on DNW or the One Academy page. No, pwede niyo po paulit-ulitin yung ating mga podcast diyan. Yes, at huwag Again, po magsawang sumubaybay Yes. sa atin every Tuesday at sa lahat po ng ating online events ng ating Dreammakers Worldwide. Araw-araw po, mag-tune in po tayo, mag-plug in po tayo kasi hindi po natin pagsasawaan ang bagay na nakakapagpalago sa atin. Yes. Oy, Coach Maki ha, mag-ingat, baka kung ano-anong madami ka ng kinain na bares, kaya ka ng 170 ha. Wala, nagulat na ako. Or naliligo mainit eh. kasi masyado. Mainit medyo nga daw, ingat-ingat. sabi nga daw. Kaya nakita ko yung mukha ko parang nagro-rosy cheek ako. Malamang chine-check Wow. naman ako ni Malu niyan. Ganyan si Malu. Oh, shoutout nga pala sa batch 7 ng The One Academy. This Oo coming nga. April 4, that's Friday, will be our orientation. Biruin And- mo, ang kakatapos lang Coach Maki ng natin, no, ng ating That's it. recognition, and it was very successful, Yeah. nakakatuwa kasi ang daming nag-level up, ang daming natuwa dun sa kanilang mga achievement. And right Correct. now, we're opening batch 7. Batch Mas 7, marami na yes. naman. Actually, Oo. we have a total of nasa 50 na sila. Oo, We have nasa parang 14 na yata yung ating cross line. And Alam we mo, have Coach in Maki, our- yung impact nung batch 6 natin, a lot of yung mga naghinto nung batch 6, nung mga batch 5, batch 4, Nagre-re-enroll bumalik nga sila kasi gusto Correct. din nila tapusin kasi iba yung naging impact nung marami pa nga nagselos kasi bakit daw ibang bongga daw yung batch 6 natin na recognition. Nag-upgrade yan na nag-upgrade. And thankful tayo kasi kay Coach Ian, isa sa tumulong Oo. si Coach Joey, and ating magagandang host ang iyong mga anak-anakan, si Aluna, tsaka si Coach Lynn. Coach Beth. So yan, again, what we word is Kaizen, continuous improvement po tayo. Huwag po kayong Yes. mag-alala, huwag po kayong mag-selos because nagkataon lang we apply the Kaizen, continuous improvement. Yan. So again, this is your Coach Maki with Coach And this is Mavic. Coach Mavic. Yes. Thank you so much, Coach Chris. Thank you so much, Coach Thank you, Jeff. Coach Jeff. Ayan, Thank you. ang pogi, nakabargo brush na. Oo nga, bagong gupit yata. Okay, this is your Coach Maki always saying, feel good to Feel live good good. to live good. Good Thank you, night. everyone. See you Thank again you, guys. next Tuesday. Thank you. Bye-bye.